ay bawal sa batas. Nalulungkot lang ako, ginagastosan ng mga congressman by tens of millions, alam naman nilang bangketa. Pasukin lang po natin tong tinibag. Ako ay pagmamayabang ko talaga yung pagmamayabang. Almost, may 3 taon, 3 Kailangan tapang talaga eh. Oh, kaya ko. Yes, may kinaya din ako. Ayan po. Oops. Oh. Ay, may puno din pala dito sa may likod. Oh. Bakit gusto mo ng franchise ng Jollibee? Hindi, siyempre stable pag franchise ng Jollibee. Pero depende talaga. Ano nangyari? Illegal po kasi ito eh. Nasa bangketa. Proper kapag and sayang po yung pondo na tayo ay dapat inisip po tayo ng project na to na yung safety ng ating mga kababayan naayos sa tamang prosedur siguro. Bawal sa batas. Nalulungkot lang ako, ginagastosan ng mga congressman by tens of millions, alam naman nilang bangketa. Ito ang masakit dito. Ito ewan ko, sana may mga taxpayer na to pursue this, no? Yung mga barangay dyan, magligpit-ligpit na kayo. Tuloy-tuloy na yan. Kanina nga, may pinapuntahan tayo. Wala na namang building permit eh. Nagpapagawa ng basketball court, multipurpose building. Katabi easement, tingnan ninyo. Tingnan natin mga kababayan. Sinisita natin yung mga nakatira sa gilid ng ilog na squatter. Gusto natin palayasin. Dahil easement ng ilog. Pero gobyerno mismo, national government mismo, through congressman, yung easement ginawang basketball court at multipurpose. Nung inspeksyon kanina, walang building permit. Talaga nawala ng gobyerno sa Maynila eh. Inaalam ko ngayon kung kaninong congressman yung pondo na yun. Sasabihin ko rin sa inyo sa mga darating na araw. Huwag silang lalabag sa batas. Is that a warning? Of course. It's a fair warning to everyone. The people of Manila deserves better. They wanted certainty. No abuse will be done by this congressman under my watch. No. Not a single day. All right. Pag mali kayo, mali kayo. Kung kinakailangan arestuhin ko sila, I'll make arrest. That is a promise. That's how because that is serious a you are. commitment to the people of Manila. Kasi yun ang kinumit ko sa entablado eh. Lugar po dito. Itong napansin ko pala, dalawa po yung dito, nakasayang barangay o yung street po siya. Ito po po sa ibang na. Yan po yung dati yung nakatayang lumang barangay. Dito talaga ako nang hinayang. Ang hinayang ko lang dito dito dahil bakit dito sila naman pinabangan ng taong bayan. Yung barangay dito. Yung nasa ko sana nakakabalanan ko ang laking ng comment na malaman natin kung yung
dalawang barangay hall po ang nakatayo po dito. Ito po yung isa. Pero giba na nga rin po. Panoorin yung mga upload natin sa Butulak Diary sa YouTube para updated po kayo sa mga balita. Ang daming mga dalawang barangay na ayon sa aking pagkakaalam ang giniba po dahil na nakatayo sa bangketa. At sa mga nagtatanong kung magkano naman po itong estimated naman po dito sa may 272, no idea po ako kung magkano dahil yung sa isa, yung isang barangay 313, di umano, sabi lang narinig ko lang, 19 million daw po ang ginastos daw po doon. Sana yung mga nagpapatayo ng mga barangay din, sama na nila sa estimate din nila yung pagbili din ng lugar na pagtatayuan din po ng barangay. Kasi kung 19 million ang pinatayo ng barangay hall sa may bangketa, sana naglaan ka na rin ng pondo para dun sa lugar mismo pagtatayuan, parang legal. Ito po, sabi ko nga, parang walang pinagkaiba rin po sa mga dwellers na nakatira sa kalsada, sa bangketa, sa mga illegal po na vendor na nasa bangketa. And ang bangketa naman po ay safe place ng ating mga kababayan para ligtas ang daanan. Oops. Kaya kung meron kayong mga barangay na nakikita na nakatayo sa bangketa, i-report nyo lang po sa Facebook ng ating butihing mayor na si Mayor Isko Moreno para ma-actionan din po agad-agad. Panahon na ng pagbabago. Kapag sinabi mong mali, pag alam mong mali, mali po. Dahil ganyan po ang gobyerno ni Yorme. Hindi niya po kinukonsider or tawang word ba doon? Kahit na kakilala ko, kaibigan o kaya kasama sa trabaho, kapag mali po, mali. Kaya i-report nyo lang po yan. Walang palakasan system kay Yorme. Dahil sa pagkakaalala ko, 3 linggo pa lang nakaupo si Yorme, pero talaga nga naman bilis kilos sa paglilinis ng Maynila at pag-aayos po dito sa Maynila. Imagine mo, 3 linggo pa lang nakaupo si Mayor Isko Moreno, pero tignan mo naman, trabaho talaga kung trabaho si Yorme. Dumating pa itong bagyo na mga ilang araw din na bagyo na kinaharap ni Yorme. Pagod na yung mata ni Yorme. Para sa akin pag base sa mga nakikita ko, pagod na mata ni Yorme, pero patuloy pa rin po siyang nagtatrabaho para sa mga batang Maynila. Ma'am Mary Rose Nakabas, pwede po ba patulungan mo rin yung mga taga-tulungan? Patulungan? What do you mean kung patulungan, Ma'am Mary Rose? Sir Ben Rose, hi ate, good morning, good morning. Grabe yung sipag ni Mayor Isko. Hindi lahat ng mga politiko katulad ni Yorme talagang may puso. Una lagi ang kapakanan ng mga batang Maynila. Kahit na pagod na siya, kakatrabaho, pero laging una ang mga batang Maynila kay Yorme. Sir Andrew Reyes, shout out to Black Diary at sa mga team demolition. Kanina po galing tayo sa demolition team. Ngayon naman po nandito tayo sa DCW1 sa pamumuno ni Engineer Bernard Nadonga. Ayan, napakabait na head po ng DCW1 si Chief Nadonga. He's one of the best. Pero ang bilis din balik kalsada ka na uli. Yes, balik kalsada na uli tayo.
dahil wala nang ulan. Nagkaroon kasi ako ng sugat kaya ayoko lumabas, takot ko lang. Hindi ako labas ng labas talaga, ayoko. Tasty ko din. Ang sabi nga natin, si Mayor Isko nga, kahit na pagod na, may mga nagme-message din sa atin o nagko-comment na sana si Yorme magpahinga naman kahit mga ilang oras kasi kitang-kita na rin kay Yorme talaga yung pagod niya sa pagtatrabaho. Kaya sana magpahinga kahit ilang oras lang si Yorme dahil Yorme, ayaw ka po namin magkasakit, ayaw ka po namin may mangyari hindi maganda, kailangan ka po namin, kailangan ka po ng mga batang Maynila. Kaya Yorme, magpalakas ka po palagi and God protect you and we will always pray para sa safety mo nga rin po. Ay, hello Sir JM James. Hi, Busla. Hello po Sir JM James. Magandang hapon. Ay, umaga pa po. Tanghali. And ayan nga. Siyempre, lunch time. Ayan, magla-lunch na rin po yung ating mga clearing team. Sir Ben Bus, may sugat mga paa mo. May sugat po. Hindi po marami naman. May sugat lang. Ayan, pahinga muna. Kain muna. Lunch time. Saan ang oras na? Mag-alas po. 20 minutes. Lunch time naman talaga na. Shout out sa 1 million viewers. After nun, naantig si Vice kasi medyo natakot din siya para sa sarili niya kaya nakaupo rin siya nun. Oo, naalala ko yun. Oo, yun. Naalala niya yung video na yun. Tapos pag-uwi niya raw, sabi ni Ma'am Beg, si Mother po ni Vice, parang napaiyak daw si Vice pag-uwi niya. Dahil doon, napaiyak siya dahil doon sa sitwasyon ng mga kababayan na tao, yung mga residente tumatawid na po. nandun. Lalo yung iba may mahawak na bata, baby, Opo. ay tawag tapos hihilain ng nanay, di ba? Napaka-risky. Tsaka yung barge, ganun. Pagalaw-galaw. Oo, sumasayaw. Nakakatakot talaga. Tapos yun, iso-surprise nga ng Mambing, kasama ng kababaihan, nasabihan si Chairman James Tempongco. Ang plano talaga nila tulay. Kaya sabi ni Chairman Dumagat, hindi raw pwede kung ano may dumadaan na barge. Tapos, nag-share na ako ng idea. Bakit hindi yun yung floating pontoon kung tawagin o floating docks. Tapos yun, pinakita ko yung picture sa kanila. Dinrap ko pinakita ko yung picture. Maganda raw. Tapos yung nakita ni Mambeng, pinresenta namin kay Mambeng. Natuwa agad si Mambeng. For sure matutuwa raw agad si Vice. Tapos yung kanina, ang ganda ng reaction ni Vice. And saktong-sakto rin po na birthday niya yun talaga. Yung ginawa niya, Sir Steve. Hindi. Ano talaga yun Kumbaga para dito talaga yun. Kumbaga, imbis na kumain siguro ng grande, gusto Maghanda. niya na makatulong sa ibang tao. Tulad yun, dami na tulungan. Opo. Tsaka kumbaga gumaan yung buhay ng mga doon. Gumaan yung Pamumuhay. Pagtawid. pamumuhay, pagtawid. Hindi pwedeng transportation, pero Opo. pagtawid yung sa estero na yun. Diba? Nakakatuwa rin. Buti may mabuti tayong pusong Vice Mayor. Kaya nga, napakabait talaga ni Vice G at yan. So, imbes na ingranting birthday, maghanda, ayun, laking Gusto niya tulong sa ating mga kababayan. Mga residenteng nangangailangan. Kasi na-experience ni Vice kung gaano kahirap din po talaga magtawid din doon, no, sir? Napanood ko yung video na yun nung campaign period yung Opo. binisita nila. Nakaupo na si Vice. Natatakot siya para sa amin niya. Sarili niya paano pa sa iba, di ba? Opo. And lastly, Sir Steve, birthday greetings po. Vice Mayor Chi, saludo po ko sa inyo. Happy birthday. Sana po maambunan kayo para dumami pa yung tulad niyo. Ayan, maraming salamat po Inspector Steve Pamita ng DEPW1.